Yo, what's up mga kamaster? Ako naman po ito si Bert Portea and ngayon meron tayong papanooring review na alam ko makakatulong sa lahat ng mga nanonood ngayon, lalong-lalo na sa mga may pinagdadaanan dyan, mga stress, 'di ba? So alam naman natin na ang stress ang siyang ugat ng lahat ng mga sakit. So panoorin natin itong vlog mula kay Sir Ed's TV at panoorin natin ito at i-review natin kung ano yung mga malalaman natin na pangtanggal ng stress. Let's go. At makakatulong sa inyong buhay. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please click the subscribe button and click the notification bell para updated ka sa mga i-upload kong mga videos. Okay, sa ngayon, pag-uusapan natin ay ang tungkol sa stress. Ano nga ba ang tinatawag na stress? Ang stress ay reaksyon ng ating katawan sa mga pagsubok at demand ng buhay at maaaring ito ay positibo or maaari din namang ito ay negatibo. Ayan, nakaranas na ba kayo ng may stress? Siguro ilan sa inyo ang mga nakakaranas na or marami sa inyo ang talagang nakakaranas na ng stress sa buhay. Tandaan na ang stress ay hindi lamang nasa isip. Ito ay nararamdaman ng isang tao. Kung isa kayo sa mga nakakaranas ng stress sa buhay, ito ang ilan sa mga pamamaraan na maaari mong gawin upang at least malabanan at masolusyonan mo kung papaano mo gagawing matiwasay ang iyong buhay kahit ikaw ay na-stress. Una, pakiramdaman mo ang iyong sarili. Tingnan mo kung ikaw ba ay stress na. Sa paanong paraan, makikita mo yan sa iyong sarili. Una, para kang nalilito or para kang hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Pakiramdaman mo ang iyong sarili. Pangalawa, pakalmahin mo ang iyong sarili. Maaari kang mag-relax, maaari kang mag-meditate. Marami ngayon yan, mga meditations na pwedeng gawin natin. So ito, isa ang magandang payo dito is yung kauna-unahan yung mag-relax. Ang mag-relax kasi is kailangan mong matutunan at ito ay pinapractice para i-empty your mind. So lahat ng mga iniisip mo ay lahat pawalain mo. Kailangan ang naman ng isip mo ay wala. So paano nga ba ito mga master no? So in my technique na ginagamit ko, kung gusto kong sabi nga ni bossing na mag-meditate is magbilang. Yun, magbilang. At yun lang ang iisipin mo, ang magbilang. Wala kang iisiping problema, wala kang iisiping maganda, wala kang iisiping pangit, wala kang pinaplano, basta magbilang ka lang. So yun ang magandang paraan para i-empty mo, pawalain lahat ng mga stress sa iyong isip. At ang pinakamabisa din dyan mga kamaster ay magbilang ka ng pabaliktad mula 100 hanggang pababa. At sa ganitong paraan mga kamaster, no, ang magandang ano diyan is maaari kang makatulog dahil makaka-relax ikaw. So kapag ikaw ay may problema, stress at di makatulog, isa to sa magandang payo ang mag-meditate natin upang mabawasan ang ating stress na nararamdaman. Syempre mag-relax ka. Isang tabi mo muna ang lahat ng mga kinakailangan, ang mga naiisip mo or mga isipin mo sa buhay. Iisang tabi mo muna at huwag mo munang isipin pang samantala para mabawasan ang iyong bigat na nararamdaman. Makakatulong din ang ilang mga masahe, mga massage. Marami ngayon yan, mga massage or mga nagmamasahe na pwedeng makatulong sa iyong stress. At syempre, makakatulong din kung ikaw ay magwa-warm bath. At the same time, yung mga tinatawag nating mga essential oil or mga therapy. Yan, aromatherapies. Marami ngayon mga nabibiling mga essential oils na pwede mong malanghap na makakatulong para ma-relax ang iyong isip at ang iyong katawan. Pangatlo, humanap ka ng makakausap. Yung mga trusted person na maaaring makausap mo at mabigyan mo ng iyong mapaghingahan mo ng iyong mga hinaing at iyong mga problema.
Marami naman tayong mga kaibigan, kapamilya na maaaring paghingahan natin or maaaring pagsabihan natin ng mga problema na ganito na kung saan ito ay malaking tulong upang ma-relieve or mabawasan yung bigat na nararamdaman sa ating dibdib. Tandaan, hindi masama na mag-open ng isang problema, lalo't higit kung ito ay makakatulong sa iyo upang kahit papaano ay mabawasan ang iyong bigat na nararamdaman. Kung hindi maaagapan ang ganitong mga uri ng nararamdaman natin, ay maaaring ito ay magdulot ng iba't ibang karamdaman. So, maaaring magkaroon tayo ng mga risk sa pagkakaroon ng sakit, kagaya ng diabetes, sakit sa puso, at the same time ang depresyon, anxiety, at ang higit sa lahat ay mas lalong madaling tumanda. Ayan, so kagaya niyan, kapag mga nag-iisip tayo, yung ating mga wrinkles, yung ating mga kulubot-kulubot sa mukha ay dumadami. So, papaano natin ito iiwasan? Iwasan natin na mag-isip ng mga problema na makakapagpabigat sa ating nararamdaman. Tandaan natin na maaaring ang stress ay nararamdaman natin at hindi lang natin pinapansin. Ano ba ang maaaring mga pisikal na sintomas ng stress? Siyempre, unang-una, masakit ang ulo. Ayan, so sa mga sumasakit ang ulo dyan, lalo't higit dun sa mga yung ating mga kabady na talagang feeling nila ay sa sobrang sakit ng ulo nila, hindi na sila makakilos ng maayos. Yan, so yung mabigat ang dibdib na parang feeling natin may nakadagan sa ating mga dibdib. Isa yan sa mga nagiging physical na reaksyon ng ating katawan kapag tayo ay nai-stress or yung mga simptomas ng ating katawan. Madaling magpawis, parang feeling mo pinapawisan ka lagi or pawis na pawis ka or pagod na pagod ka ang nararamdaman mo dahil sa stress na nararamdaman mo sa iyong damdamin, sa iyong katawan. Yan. So, isa pa is yung irritable ka or para kang nalilito. Hindi mo alam kung ano yung gagawin mo or hindi mo alam yung mga ginagawa mo, nalilito ka, hindi mo na nasusunod-sunod kung ano yung mga dapat mong gawin sa araw-araw. Isa yan sa mga symptoms or senyales na ikaw ay meron kang stress. At syempre, kalimitan yung iba nakakaramdam ng pangangasim ng sikmura na maaaring nagdudulot ng parang pagsusuka dahil sa stress na nararamdaman mo, hindi komportable yung katawan mo dun sa iyong nararamdaman o dun sa mismong nararamdaman ng utak mo at damdamin mo, dulot ng stress na yan. Ayan, so, alam natin na parte na ng ating buhay ang stress. Lagi tayong merong stress, lagi tayong nakakaramdam. So yun mga master, no? Maganda yung mga naipayo dito ni Sir Edge TV about sa stress. At siguro marami tayong mga points na nakuha sa kanya. So ang number one din na pinapayo talaga is huwag mo nang isipin ang problema mo, no? So saka mo na yan pag-isipan ng solusyon kapag hindi ka na-stress. Kasi kapag stress ka at iisipan mo ng solusyon yan, malamang sa malamang ay hindi mo ito mahahanapan ng anumang solusyon. So, ano nga bang solusyon doon, no? Para hindi ka na mamblema sa isang problema is to move on. So, kailangan mo rin talaga matutunan talaga na mag-move on, na mag-move forward into reality na hindi lang basta stress lang mararamdaman mo, kasi in following stress walang nasolusyonan kahit anong problema ang stress. So pawalay mo muna ang stress mo, kung okay ka na, nakakapag-isip ka na ng maayos, is dun ka na makapaggawa ng mga solusyon sa iyong mga problema. So yan, by the way, ako si Bart Portea, and maraming salamat kung umabot ka sa ganitong klaseng video. And by the way, kapag mayroon kayong suggestion na topic is atin yung pag-usapan. And by the way, and bye-bye!